Ano pang naka-footnote sa kanya? Ang naka-footnote sa kanya ay according to him daw, based on newspaper reports, ito daw yung mga ill-gotten wealth daw or mga questionable transactions daw ni Tatay Digong at ni Sara Duterte. Maling-mali yun na magiging basis po for a subpoena. Bakit po maling-mali yun? Kasi po, yung basis for a subpoena must be based on personal knowledge. Yung doon po sa footnote po, kung saan nakasaad yung name ni Senator Trillanes, ibase po yun sa newspaper reports. Kung newspaper reports pala yung basihanan niya, hearsay evidence yun twice removed. Meaning, hindi yun pursuant sa kanyang personal knowledge. So dapat hindi yun pinapasabpina. As a general rule, tama ka. Pero kung ibase natin sa Rule 3 Section 7 ng House Rules, possibly, okay, may basihanan yun doon sa Rule 3 Section 7 nila that a hearing may be conducted. But, again, based on the complaint. Based on the complaint. Hindi yung sila na ang mga ngalap ng mga ebidensya para mapalakas ang complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition na yun. Kasi nga po, ang basihanan dyan, naka-find na pala kayo ng sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Ang i-clarify ninyo yung mga nakasaad lamang doon sa complaint. Ang sinasabi nila, doon sa complaint ni Attorney Cabrera, doon sa fourth complaint, ang nakasaad kasi doon, and they may pwede natin busisiin yung kanyang mga ITRs, mga SALN, no? Para ma-prove natin itong complaint na ito. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Hindi pwede Shotgun yun. allegation yun. Nako. Hindi po pwede. So, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na ngayon ang Committee on Justice na magiging investigator mo, na magiging evidence gatherer mo para mapalakas mo yung complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition yun. You have to state with specificity at the very least so that you can come up with an allegation with containing ultimate facts which would indicate that you have charged the offense of graft and corruption, culpable violation of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, and such. Kasi kung hindi mo magawa yan, ang duty ng Committee on Justice is to dismiss the complaint. Kaya para doon sa executive director ng AMLA na kung ano-anong mga detalye at mga numero ang linabas doon sa hearing nitong si Luis Tro dyan sa Injustice Committee sa House of Representatives, doon sa kanilang huling hearing, humanda-handa ka sa Lunes. Etong si Atty. Manscarpio magsasampa na ho ng kaso. Mamaya ho pag-uusapan natin yan at papasadahan din ho natin ang interview nitong si Atty. Sreli Totorion dyan sa SMNI. Pero hayon na nga, sa Lunes matindi-tindi ho itong mga kababayan. Kaabang-abang ho ang mangyayari para doon sa Tabachingching na nagpagamit dyan sa Injustice Committee para siraan itong si Vice President Sara Duterte. Maliho kasi yun mga kababayan. Kung ano-anong pinuportray nila, 6 billion, napakaraming na flag na transaction, kahit ordinaryong tao ho mga kababayan. Pag naglabas ka, nagpasok ka ng 500,000 piso mahigit sa bangko, mapaplag ho talaga at mapaplag yan. Ngayon ang tanong, kung sa nakalipas na 19 years, na-plug ng AMLA yung mga transaction na yan nitong si Atty. Manscarpio at nitong si Vice President Sara Duterte, kinasuhan ho ba sila? Di ba? Yun kasing paglalarawan dyan sa hearing nitong si Luis Tro, para bang merong nagawang kasalanan itong mag-asawang Carpio Duterte na tila bagang nagnakaw sila, gumawa sila ng illegal. Ang tanong sa AMLA, kinasuhan nyo ba ang mag-asawang Carpio Duterte noong
meron silang mga transaction na ganyang kalalaki na naglabas-masok sa kanilang mga bangko. Ngayon, kung meron silang mapakitang mga detalye, dokumento na kinasuhan sila, sa tingin ho natin, talagang nararapat lang na sabihin yung mga detalye na yon doon sa Injustice Committee. Ngayon, kung wala naman ho pala silang isinampang kaso o isinagawang investigasyon sa mag-asawang Duterte Carpio, may pananagutan ho yung tabachingsing na yan. Sa tingin ho natin kaya umalis yung pinalitan nitong executive director ng AMLA na to, itong bago na to, dahil dyan sa pinapagawa nila na yan sa kanya at ayaw nilang gawin, kaya hinanapan ho nila ng kapalit na willing na magpagamit dyan sa committee nitong si Luistro dyan sa House of Representatives. Rerekta ho ngayon tayo dito kay Attorney Sreli Tutorion. Kaugnay pa rin ho ng ginawang kabalbalan na yan ng Injustice Committee noong nagdaang linggo. Panoorin ho natin ito, mga kababayan. Matindi ho ito. Siyempre, Attorney Sreli Tutorion, pagka nagpa-interview, talagang ika nga areglado. Game? At walang sounds. Sa usapin. Kasi nga doon sa intro ata yun ni Congressman Luistro, meron siyang nabanggit na ang magsasalita daw ay numero. Ngayon, ang pag-uusapan natin din ay numero. Siyempre, kung unang titingnan, kasi walang walang nagdedebate doon sa mga pahayag ng AMLAC. Umabot daw, bilyonaryo pala. Bilyonaryo, itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang siya nakita sa Forbes list. Pero ano ba ang dito, attorney, para hindi ma-mislead ang taong bayan po ukol dito? Well, una sa lahat, transaction volume is not wealth. Hindi po tayo dapat mawala dito. This is a very misleading presentation of evidence, Kasi nga po, yung 6.77 billion daw na pinost during the hearing, it was given the impression na yun ang parang cash deposit ni VP Sara Duterte. Hindi po yun totoo. Hindi and that totoo is yan. very misleading, Kasi ito po, kaklaruhin ko lang, I'm not officially member of VP Sara Duterte's team, legal team, but of course I am also a Filipino citizen and I am taxpayer, and as a law dean, I also have the obligation to inform the public as to the matters that are being discussed in the House of Representatives, and especially insofar as the evidences are situated. Kaklaruhin ko lang, itong covered transaction reports po na sinasabi nila na 6.7 billion, hindi po yung deposito. Ang ibig sabihin lamang po yun, ayun yung cash inflow, outflow, pati yung investment, pati yung mga Kung hindi pa ho maliwanag, doon dyan sa mga nakalipas nating video, yaang paliwanag kung bakit ganun kalaki ang ibinidang numero ng Anti-Money Laundering Council dyan sa Injustice Committee. Ito, ulitin na naman ho natin. Kasi wala ho talagang makakapanlokes sa bayan ng Pilipino. Laging ang katotohanan ang mangingibabaw sa kahit ano pa mang usapan. At yung katotohanan na yan, ibibida sa atin yan ngayon. Itong si Attorney Sreli Tutorion. Other movements of the funds over a long period of time. Ang haba-haba nito, 2005 to 2006. This is for 21 years if I'm not mistaken. Ito yung mga total po ng mga transaction po doon po sa accounts na na-mention po doon sa hearing. Kaya nga po, very misleading po ito. Kasi nga po, maski anyone, maski nga ako siguro, I am also a practicing lawyer, kung i-subject mo doon sa CTR, Covered Transaction Reports, at including the STR, Suspicious Transaction Report, siyempre ang dami-dami niya kasi yung ma-deposit, bibilangin. Kung i-withdraw mo, bibilangin. Kung i-invest mo, bibilangin. Kung yung 2 million mo lang, kunan mo ng 1 million, bibilangin yon. Tapos i-deposit mo naman yung 500,000, bibilangin nyo mo yun. Kung sa money mo, deposituhan mo na naman ng 1 million, balik mo, bibilangin nyo. Kung i-invest mo yung pera mo, bibilangin pa rin yun. Lahat yun kinikwenta under the Covered
transaction report. Kasi yung covered transaction report, 500,000 or more, bibilangin yan whether it is a deposit or a withdrawal or investment, basta siya ay transaction. Yun po ang ibig sabihin yun. Yung suspicious transaction reports naman po, hindi po ibig sabihin na yan po ay ill-gotten wealth na mismo. Ilang beses na nangyari yan sa akin. Kunyari may kliyente ako na galing abroad, magdeposito more than 500,000 for instance, no? Siyempre tatanungin nila sa akin, they would require more documentations from me. It is flagged as STR, but it does not mean that it is already ill-gotten. Magre-require lamang sila ng additional documentation sa akin. Kaya nga, ang sinasabi ko doon sa post, kasi ang daming kung makikinig ka doon sa mga mainstream media, parang binabanner ka agad nila that we have already proven the guilt of VP Sara Duterte. Sumasakit yung ulo ko. Yun pang 6.7 million na nire-report nung na Si Auntie Claire, ganun ho kasi packaging nila na itong si VP Sara may sala na, di ba? Napakalaking halaga, naglabas-masok sa account niya. Yun ho talagang packaging doon sa pagsasalita ng AMLA. Kaya yung AMLA na yan, naku, malaki ho pananagutan yan sa sambayan ng Pilipino. Abangan nyo lang ho mga kababayan. Kakapasok pa lang niya nung April 14, meron na ho siyang kinakaharap na kaso sa Malunes. Palakpakan. Diba? Mga transaction reports, hindi maling-mali po yun at saka napaka-malicious nun at saka napaka-misleading po nun. Kasi nga po, in-explain ko na ng maigi doon po sa aking post. Lahat po ng transaction, basta covered more than 500,000, bibilangin yan maski na from the same source or from whatever source, no? Maski nga i-withdraw mo, i-invest mo, basta magdaan sa iyong sa iyong bank account, bibilangin yon. Ito 21 years 2005 o 2006 to 2025 ata ito. Ang lawak-lawak ng coverage nito 630 nga lang yung covered transactions. Ang dapat nito, nag-focus doong time na si VP Sara Duterte ay Vice President na. Kung titingnan mo nung Vice President na si VP Sara Duterte, ang liit-liit lang ng mga transaksyon Wala talagang questionably doon. Kaya tayong mga mamamayan, hindi tayo magpapalin lang nito. Wala kasi silang ebidensya against kay VP Sara Duterte, maski ano-ano na lang ang ginagawa nila just to build a ghost of a case. Opo. Attorney, balikan ko lang po, no, ang role ng Kamara dito po sa impeachment. Kasi sinasabi sila yung magiging piskal, di ba? Kung may magrereklamo, dadaan muna sa kanila. Same din ba yung kanilang function sa piskal, sa regular na korte? Opo. Yes, more or less. Pare-pareho sila sa piskal. Kaya nga, ang piskalya naman, pag anong ipapile doon sa na complaint, doon sila mag-concentrate. Kung anong mga i-attach, doon sila mag-concentrate. Kung may mga hindi klaro, doon sa in-state, doon sa complaint, pwede sila magpatawag ng clarificatory hearing. Para ma-clear out yung mga hindi klaro masyado na na-state sa complaint. Pero kinakailangan na na-state sa complaint. Ang problema dito sa ating impeachment complaint, like for example, iklaro ko na masyado si Senator Trillanes. Yan. Alam niyo ba na si Senator Trillanes nakasaad lang sa third impeachment complaint ni Father Saballa? Footnote lang 98 under paragraph 110. Ano pang naka-footnote sa kanya? Ang naka-footnote sa kanya ay according to him daw, based on newspaper reports, ito daw yung mga ill-gotten wealth daw or mga questionable transactions daw ni Tatay Digong at ni Sara Duterte. Maling-mali yun na magiging basis po for a subpoena. Bakit po maling-mali yun?
Kasi po, yung basis for a subpoena must be based on personal knowledge. Yung doon po sa footnote po, kung saan nakasaad yung name ni Senator Trillanes, ibase po yun sa newspaper reports. Kung newspaper reports pala yung basihanan niya, hearsay evidence yun twice removed. Meaning, hindi yun pursuant sa kanyang personal knowledge. So dapat hindi yun pinapasabpina. So ang nangyari, based on that, pinasabpina na lahat, yung mga mga bank records niya, pati misis niya, pati yung ibang mga korporasyon, at saka pati AMLAC, pinasabpina na, no? So kaya nga, maling-mali po yung basihanan for the subpoena event. Opo, nabanggit mo yung clarificatory. Saan po ba ito? Pwede ba siyang huli after na mag-declare na sufficient in form, in substance? Nag-declare na sila sa mismong komite, or dapat mauna itong clarificatory bago sila mag-decide kung sufficient in form, substance, or yun nga, attorney? As a general rule, tama ka. Pero kung ibase natin sa Rule 3 Section 7 ng House Rules, possibly, okay, may basihanan yon doon sa Rule 3 Section 7 nila that a hearing may be conducted, but again, based on the complaint. Based on the complaint. Hindi yung sila na ang mga ngalap ng mga ebidensya para mapalakas ang complaint. Hindi po pwede yun. Fishing Yun eh. expedition na yun. Oo. Kasi nga po, ang basihanan dyan, naka-find na pala kayo ng sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Ang i-clarify ninyo yung mga nakasaad lamang doon sa complaint. Ang sinasabi nila, doon sa complaint ni Attorney Cabrera, doon sa fourth complaint, ang nakasaad kasi doon, and they may pwede natin busisiin yung kanyang mga ITRs, mga SALN, no? Para ma-prove natin itong complaint na ito. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Hindi pwede Shotgun yun. allegation yun. Nako. Hindi po pwede. So, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na ngayon ang Committee on Justice na magiging investigator mo, na magiging evidence gatherer mo para mapalakas mo yung complaint. Hindi po pwede Nako. yun. Fishing expedition yun. You have to state with specificity at the very least so that you can come up with an allegation with containing ultimate facts which would indicate that you have charged the offense of graft and corruption, culpable violation of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, and such. Kasi kung hindi mo magawa yan, ang duty ng Committee on Justice is to dismiss the complaint. Opo. Ganun pala yun. Bilang piskal, yung mga pahayag na parang meron na silang desisyon, meron na silang conclusion, pwede po ba yun? Tapos sasabihin nilang may due process. Pero pakikinggan mo yung kanilang intro, mga dalawang intro, meron ng mga penal na decision, tapos sasabihin na kung mali ang mga inaakusa laban sa iyo, dapat humarap ka. Pero di ba sa regular na piskal, hindi naman po ata ganyan po ang nangyayari po, attorney, na parang magbibigay ng komento agad yung piskal. Makikinig lang siya kung anong ilalatag na ebidensya, mga argumento noong naghahain ng reklamo, tsaka ano yung reply ng inirereklamo, attorney. Oo nga, yun sana. Ang nangyayari kasi dito, yung nag-endorse pa mga pinakamaingay. No? Like for example, isasabi na, timing na nadala ko pala ito. Ito yung third impeachment complaint. Opo. Okay. Sana ang pinatawag nila dito, itong mga nag-file. Ito si Reverend Father Joel Saballa, Reverend Father Joselito Sarabia. Nako. Biruin mo kung basahin mo itong complaint na ito, magtataka ka. Bakit? Kasi the complaint should be based on personal knowledge. Pero yung mga allegation nila dito, sasabihin mo
paragraph 21. Yan. Prior to her election, VP Sara served as the mayor of Davao City from 2010 to 2013, 2016 to 2019, and 2019 to 2022. As mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Oh, is this a declaration of ultimate facts? No, this is a matter of opinion. And this is even a baseless opinion, knowing the fact that Father Joel Saballa is actually based in the Diocese of Novaliches. Ito sana ang pinatawag nila. Kasi ito ang naggawa ng complaint eh. Siya nagreklamo. Sasabihin ka na, tao siya ang nagreklamo. If you are an unbiased, unbiased Committee on Justice, ipatawag mo ito si Father Saballa. Sasabihin mo, ito yung clarificatory question. Yung. Yan, makinig. Father Saballa, you mentioned in paragraph 21 of your complaint that as mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Attorney Israelito Turyon for congressman. Di ba? Yan ho eh. Kung hindi naman representative, party list. Yan mga ganyan, di ba? Galit na itong si Attorney Turyon. Ito kasing mga impeachment na to kung ano pinaggagawa nila eh. Malinaw ho kasi yun mga kababayan. Wala na sa hulog, ika nga. Yung mga pinaggagawa nila dyan sa Injustice Committee. Ang dapat ho talaga dito para sa mga congressman, wag nyo na lang wag nyo na lang suportahan yaang kalokohan na yan. Diba? Dapat na yan, automatic na i-dismiss yung impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Teka lang ho. Yo, game ulit. Father Saballa, in your complaint, you did not attach any evidence Yan. in your complaint. What made you say that she ruled Davao City with an iron fist? Yun ang mga clarificatory question. Ito pa, paragraph 22, sabi dito, when she took over the office of the Vice President OBP, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Imagine that, in an impeachment complaint. Kung ikaw ay tarong, kung ikaw ay tamang-tama, unbiased, and competent hearing officer, sasabihin mo dito, i-clarify, patawag mo siya dito sa hearing. Father Saballa, you said that when she took over the office of Vice President, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Can you please tell me, were you working in the office of the Vice President? Oh, di ba? Paano niya masabi ito? Pari siya sa Novaliches. How did you know that she was unsatisfied with the budget given to her? Yan ang mga clarificatory question. May basis doon sa complaint. Hindi yung ipapatawag yung mga tao na wala naman, hindi naman nakasaad doon sa kanyang complaint. Kaya nga sinasabi namin, fishing expedition yung ginagawa nila. Attorney. Yun, kasi hindi na nakasaad sa complaint, yun pang tinatanong. Yun totoo, na-mention dito, yung kanilang star witness na preso preso ngayon. Anong pangalan ng star witness nila? Madriaga. Totoo na naka-mention dito. Sana tinanong ito si Saballa, Father Saballa, inattach mo itong affidavit dito ni itong tao na ito. Anong pangalan nito, Father Saballa? Paano kayo nagkakilala? Yun ang mga tanong. Paano kayo nagkakilala? Bakit ka nag-attach ng affidavit? Sinong nagbigay sa iyo ng affidavit nitong tao na ito? Kasi pari ka naman eh. Bakit ka may affidavit na ganito? No? Yun ang mga tanong. Paano mo siya nakilala? Paano ito nabigay itong affidavit sa iyo? Kasi in-include mo ito, so parang may personal knowledge ka nito. Matagal mo na ba siyang kakilala? Yun ang mga tanong. Ang nangyari, yung affidavit nitong tao na ito, hindi ko siya gustong pangalanan kasi baka sisikat siya lalo. Wala namang kabuluhan yung mga testimonya niya. Ang ginawa pa, hindi doon sa original affidavit niya na naka-attach. Ang tinanong, yung supplemental affidavit
na hindi man lang binigyan ng kopya ang kampo ni VP Sara at hindi man lang yun na-explain dito sa impeachment complaint. Paano ka makatanong doon on clarificatory question? Anong i-clarify mo na hindi nga alam ng respondent yung supplemental affidavit niya? Galing Kaya talaga ni nga, Tortor yun. grave Galing. abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction yun. Ang tawag namin yun, kabalbalad yun. It has Kabalbalad no yun. basis under the law whatsoever. It violates the basic dictates of fairness and due process. Opo. Yung mga nag-refer po ba ng mga kongresista, sila ba ay may pwedeng mangalap ng ebidensya or still or ano bang role nila maliban sa pag-refer? Supposedly, kung wala lang sana talaga itong, yung objective lang ba, yung nag-endorse na mga congressman, dapat nag-inhibit sila. I'm referring to Congresswoman De Lima. Dapat nag-inhibit siya. Yung endorser din ng fourth complaint, dapat nag-inhibit din yun kung membro siya ng Committee on Justice. Why? Because when you endorse a complaint, yun nga ang sinasabi ko noon, it is as if you own the complaint, you certify that the complaint likewise is true and correct, and it has basis really that it can fly. It can really survive the test of sufficiency of in form and of substance. It has probable cause. That is in effect what are you endorsing for? Ang problema, ikaw pa yung endorser, ikaw pa yung nagtatanong doon sa wala na yung basic delikadesa. Sana nag-inhibit sila. And then kung kinakailangan na ipatawag sila kasi sila endorser during the hearing, it may be possible. Pero yung hindi siya nag-inhibit at nag-join sila actively during the determination of sufficiency in form and substance and during the hearing proper to determine probable cause, that is questionable. And whatever may be the report, that is a product of that mistake may be questioned before the Supreme Court. Kaya nag-prepare na ako ng yung opisina namin. Katulong ko yung aking mga abogado led by Assistant Dean Resi Rizada Nolasco, no? At saka mga kasama ko mga abogado, nag-prepare kami ng supplemental complaint. Meron pa ng isang basis din dyan na yung kanilang counting ng session days. Oo. In-extend pa nila, maski recess na. Kinwestiyon ko rin yan dito sa panibagong supplemental complaint. So yun talaga, ang daming mali po dito na alam naman nila, may mga magagaling na abogado dyan eh. Alam nila na mali yan, pero ang purpose kasi nila, ayaw nila i-diretso kaagad, ipa-report sa plenary para magawa sila ng articles of impeachment, para mag-trial na sa Senado. Kasi siguro alam nila, matatalo sila doon. So, in-extend nila itong parang nagawa na sila ng mini trial na violation din under the 1987 Constitution kasi ang Senado lang ang may karapatan yan. Ginawa nila itong mini trial kay para hindi to find probable cause. What is their purpose? Sa tingin ko lang, pwede ko ako magkamali. Ang purpose nila is to chip away the popularity of Madam Sara Duterte. Correct. They want to crucify her, they want to attack her para mawalan konti yung kanyang pagka-popular masyado ngayon. Yeah. Opo. Merong nagbabasa ako ng mga iba't ibang mga opinion, pagpuna doon sa, bago pa man attorney bago pa man nagsalita yung defense team ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang dami ng mga opinion na nagdedepensa, kumukwestiyon dito sa naging hakbang po ng Committee on Justice. At kabilang po sa mga nababanggit nila ay yung Bank Secrecy Law at yung AMLA. Ano po ang nakikita nyo pong paglabag na nangyari doon mula dito sa mga batas na ito or baka meron pang nakikita kayong questionable sa iba pang mga batas, attorney? Yung Bank Secrecy Law, yung 1405, Republic of 1405, totoo merong impeachment na exception doon, but that has to be reckoned with the AMLAC law. Yun ang aming contention dyan. Kasi kung tutuusin po,
kinakailangan po talaga na yung mag-imbestiga dyan, korte. Hindi naman sila korte. Oo. They are merely there akin to a prosecutor's office. To my humble mind, hindi talaga mag-apply yung what you call this, bank secrecy law exception. Because granting for the sake of argument that the impeachment exception may apply, it may only be done once the case is already before the Senate as an impeachment court. Okay? So yun ang aking stand doon, and that's one of the reasons why we filed that manifestation before the Supreme Court. Oh, believe nga ako dun sa BIR na na representative eh. Kasi nga po doon sa BIR, di ba yung mga tax returns yon, they really stuck. They may have brought the documents there but in a box, but they never opened it simply because of the fact that indeed under the National Internal Revenue Code, the exception can only be done, that can only be presented if it is before the Senate, if it is acting in aid of legislation. Kaya nga po, kailangan dahan-dahan sana sila nito kasi may mga ibang tao, in-include nila pati yung husband, in-include nila pati yung mga ibang tao, pati yung law firm, i-include nila. So maraming violations which we all cited in the Supreme Court. I could not explain it at length kasi it is before the Supreme Court already. Opo, tsaka yung pag-determine kung clarificatory ba yung pagtatanong o hindi. Kasi maraming mga instances na napapatanong pero yun nga either pinaalalahanan or ini-strike out po yung mga pagtatanong. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, wala na raw natira doon sa kanyang mga sinabi kasi pina-strike out ata lahat ng kanyang mga pagtatanong po. Attorney, may nakita po ba kayo doon during sa hearing na tama naman yun, clarificatory naman yun, pero sabi naman ng nag-preside, hindi, na yan, doon na yan sa trial, mapag-uusapan yung mga ganyang klase ng tanong, attorney? Ay, double standard nga siya eh. Double standard, Kung sila, Congressman Marcoleta, iba yung yardstick niya. Pero kung kasama niya, kung nagtatanong doon sa, what you call this, kay Madriaga, medyo iba yung yardstick na. Ito lang i-highlight ko yung sinabi ko sa inyo. Page, 43 of the third impeachment complaint. Yung sinabi ko sa inyo, hindi ko lang footnote number, maklaro ba? Hindi ako marunong kasi mag-ano ba? Oo, naka-blur, naka-automatic blur yung po. Sige, bagitin nyo lang po. At saka, attorney, paki-explain din kung ano yung footnote. Ano yan? Kabilang ba yan sa main discussion dyan sa kanilang mga petisyon or ano lang, pakaping? Sa Bisaya, kasi ginawang parang si Trillanes naman parang ginawa siyang main or star witness. What was the basis of the Committee on Justice in issuing a subpoena to him? Alam mo, binasa namin itong impeachment complaint, no? Meron ng footnote, nakalagay dito sa page 43 of 98 of the third impeachment complaint of Father Zavalya. Nakasaad dito, footnote 98, si Trillanes accuses Duterte children of having 300 million in bank accounts for April 2016. GMA Network, News, Top Stories, Nation, Trillanes accuses Duterte children of having 300 million in bank account story. So meaning, ang basis nitong pagpatawag kay Trillanes was based on a footnote in paragraph 109 of the complaint. Ang tama na proseso niyan, mag-issue ba tayo ng subpoena kay Trillanes? Sasabihin yan, nandun yan sa paragraph, page 43 kung pwede ninyo maano yan. Page 43 of the third impeachment complaint. Tingnan nyo. Mag-issue ba tayo ng subpoena? Hindi po pwede kasi ang basihanan niya dito, GMA Network. So news, anong pinalabas? Ang pinalabas nila yung mga salin na. May basihanan ba yun? Walang basihanan yun kasi in the first place, this is not based on personal knowledge. Second, nagawa siya ng affidavit niya the day before the hearing. Pwede ba yun? Kasi
Hindi yun po pwede kasi hindi yun naka-attach sa complaint. Yung pala Hindi yun. mo pa binigyan ng kopya yung respondent para at least days before the hearing, the respondent could have seen it or studied it so that it can or she can file a counter pleading to counter whatever new allegations that former Senator Trillanes may. So violation na naman pala yun. Panibagong bala na naman ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema. Yang ginawa nila na yan sa Injustice Committee. Tapos pagka binawalan na naman yan sila ng Korte Suprema, pagka diniklarang unconstitutional na naman niya ang impeachment na yan, judicial overreach. Palakpakan. Diba? Masiraulo talaga itong mga to Ayo Have Ala made nyo, in his very new affidavit. The day before yung date nung yung kanyang affidavit So, anong ibig sabihin yun? Ang ibig sabihin nun, violation yun of due process. First, the issuance of a subpoena was wrongful. It was incorrect. It was illegal because it was not based on personal knowledge. What you call this, kung magpa-issue ka ng subpoena, ang ipasubpoena mo yung news item, gmanetwork.com. Bakit ka magpasubpoena ng ibang SALN? Hindi naman yun ang nakalagay dito sa paragraph 98 So, ang ibig sabihin yan, if you go beyond the complaint, that's fishing expedition. Kaya nga, sinasabi niyan, fishing expedition talaga ito. Okay? So, yun ang mga punto po namin na tinaklaro ko lang masyado kasi sumusobra na talaga Sobra yung na. Committee on Justice. They Sobra go na. beyond the jurisdiction, they go beyond the authority given to them under the 1987 Constitution as well as their own rules of procedure. Opo. Marami po ang mga Galing niya, netizen Torre. na mga mapagmatsyag kasi yung treatment po, no, halimbawa doon sa mga nagiging resource person, witness, or yung mga nagbibigay ng mga alegasyon, halimbawa dito sa comparison nung tinaguri ang Brave 18 po, attorney, compare dito sa mga nabanggit mo nga na yung mga nagsalita doon sa kamera, may mga bago lang doon, ilang araw, bago mismo ang pagdinig, pinagbigyan agad. Pero dito, binubusisi nila. To the point na pati yung mismong sino ba yung tawag dito, nagnotaryo, pati yung nagwitness doon sa notaryo, kini-question po. Yun yung double standard na nakikita, attorney. Yun nga ang one of the grounds namin sa petition for certiorari because if you remember, there were also complaints filed against President Marcos, no, for impeachment. And yun po, diniklara nila insufficient in substance kasi sabi nila under Committee Resolution 111, they said that the allegations in the complaint did not actually state ultimate facts indicating that the offenses of grave violation of the Constitution, graft and corruption, and other high crimes, no, bribery, are not stated therein. So therefore, hindi daw nakasaad yung mga complaints na dapat, ultimate facts na dapat mag-charge ng mga high crimes, other high crimes, graft and corruption, etc. na equivalent to an impeachable offense. In-apply ba yun kay BP Sara? Hindi Kaya nga, ang sabi namin, kung in-apply ninyo yung standard na yun, very strict standard kay President Marcos, no? Pursuant to the Equal Protection Clause of the 1987 Constitution, that should have likewise been applied in the impeachment complaints filed against VP Sara Duterte. Yun nga dun din sa sa mga 18 soldiers, hindi man lang pinatawag. Yan nga ang perfect example of a double standard which Siguro, should not opo, be tolerated. Siguro bilang panghuli na lang po, attorney, yun naman pong usapin ng double standard pa rin doon sa treatment sa impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Same ba sila ng treatment? Yun nga ang parang hindi talaga same yung treatment kasi nga po doon kay Presidente Marcos, ang kanilang determination of the ultimate facts, no, is
was actually applied correctly. In the sense na, totoo nga siguro, baka nga na hindi yun nakasaad talaga ng mga necessary allegations na mag-qualify na bribery nga yun, nga graft and corruption nga yun. Ang dapat sana is pagdating dito kay VP Sara, ganun din sana yung standard na ginamit. Na yung mga allegations ba, mag-qualify ba as really graft and corruption? Yung mga findings ng COA, no? Granting for the sake of argument na merong notice of disallowance nga. Na 120 million ba yun? Or more ba? Equivalent ba yun to graft and corruption? Hindi kasi alam ng mga estudyante ng batas yan na maski may audit observation memorandum ka or notice of disallowance ka, hindi yan evidence that you have committed a crime. Dito pa very suspicious kasi days before the hearing, meron ng finding yung COA Central. Parang 3 days or 4 days before may finding na. Ang nakakatuwa pa, hindi pa nga na-flash yung finding, tinatanong na ng mga congressman, page 12 ng COA, what you call this, decision. Paano sila nagkaroon kaagad ng kopya ng COA decision? Hindi nga na-furnish pa yung respondent And under the law, that cannot still be used as basis because if we use COA rules, the respondent has 30 days to file a motion for reconsideration. At saka, after na marule yung motion for reconsideration, pwede pa mag-file ng petition before the Supreme Court via Rule 64. So kumbaga, hindi pa yun siya enough basis na magiging ultimate facts na equivalent na yung finding to a graft and corruption. Yun ang aming punto po doon. Kaya nga po, kung ano man ka stricto yung standard on ultimate facts kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung ginamit na standard doon sa impeachment complaint filed against VP Sara Duterte. Opo, Attorney, dagang salamat sa imong oras. Sa ulitin, mabuhay po kayo. Mabuhay. Mabuhay tong si Attorney Israel Tutorion. Napakahusay, napakagaling ho talaga pagdating sa larangan ng usaping legal. Wala ho tayong ibang mas huhusay pa at mas gagaling magpaliwanag. Dito kay Attorney Israel Tutorion. So guys, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Kalin natin Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan.